Magandang gabi Pilipinas, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Balitang pandaigdigan, giyera sa Israel, kakulangan ng supply ng tubig at pagkain sa Gaza, nagdulot ng malaking sigalot dahil sa giyera. Mahigit 1,000 na ang nawawala na hinihinalang na tabunan ng mga infrastruktura dahil sa pambobomba ng bansang Israel sa Gaza. Pero hindi lang ganitong tensyon ang sinisikap na takasan ng mga taga roon, kabilang ang mahigit 100 Pilipino, kundi ang pagkaubos ng kanilang inumin at pagkain. Sabi ng isang Pilipino sa Gaza, napanis na lamang na tinapay ang kinakain nila. Sa mga hospital naman, posibleng hindi natatagal ng 24 oras ang reserba nilang langis para sa kuryenteng nagpapatakbo ng mga equipment dahil sa ipinatupad na total blockade ng Israel sa lahat ng supply sa Gaza. Kahit nakalayo na sa sentro ng Gaza, papunta ng Rafah sa Gaza-Egypt border, hindi ito agad na binuksan ng mga otoridad. Ngunit may mga nakaabang na mga tangke ng Israel para sa oras na buksan ang naturang borders. Ang mga tauhan naman ng United Nations o UN ay kabilang din sa paghahanda. Saad ng UN na kailangan na agad mabuksan ang borders at masiguradong hindi na haharangin ang pagdadala ng mga stocks ng pagkain, tubig, gamot at krudo mula Egypt, Jordan at Israel. Ayon sa DFA ay umaasa pa rin silang patatawirin na sa Egypt ang mga banyagang mula Gaza, lalo na at alert level 4 na o sa pilitan na ang paglilikas ng mga Pilipino. Bagamat ligtas ang 131,000 Pilipino roon, 78 pa lamang ang kumpirmadong nais umalis ng Gaza. Ang iba ay hindi pa raw desidido o ayaw iwan ang mga asawang Palestinian. Sa gitna ng impormasyong hindi pa lalabasin ng Gaza ang Palestine National. Sa Egypt muna dadalhin ang maililigtas ng mga Pinoy bago pa uwiin ng Pilipinas na kung saan ay aabutan naman sila ng tulong pinansyal ng OWA. Mahalaga ang paglilikas dahil prosigido ang bansang Israel na ubusin ang grupong Hamas na nasa Gaza kahit na napatay na umano ang 2 senior security official ng grupo na sina Zakaria Abu Muammar at Zawa Abu Shamal na nasa Khan Yunis. Sumiklab na rin ang palitan ng pag-atake ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Israel-Lebanon border sa gitna ng paglawak ng naturang sigalot. Nagpahayag ang Iran ng pagsuporta sa mga Palestino kung tuloy raw ang pag-atake dahil hindi sila mananatiling nakamasid lamang. Ang ganitong posibilidad ang iniiwasan ng Amerika na nagpahayag naman ng suporta sa Israel. Sabi ni US President Joe Biden na dapat alisin ang Hamas pero kailangan din daw ng Palestinian Authority at ng paraan para magkaroon ng Palestinian State. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa halos mahigit 4,000 individual ang nasawi sa naturang gulo at 13,000 naman ang naitalang sugatan kung pagsasamahin ang mga Palestinian at ang mga Israeli. Para sa mga nagbabagang balita, Liha Puliran ang iyong lingkod.